Bigla na lang siya pumasok ng kwarto at sinusubukan niya ng umiri. Manganganak na pala siya at yung unang lumabas na puppy is sinusubukan naming i-revive. Grabe yung ngiti ni Mika nung nakita niya yung puppy na gumagalaw na. Paano nagkasya yung ganito kadaming puppies sa kanya? Hindi na naantay ni Mika yung ibang puppies na lumabas kaya naman tinabihan na lang siya. Kakagising lang namin ng bandang 8 AM ng umaga nito. Hindi pa namin alam na nagle-labor na pala si Bukaykay nung oras na yan. Nag-uusap pa naman kami ni Burikok na ayusin namin yung kwarto sana ngayon. Sakto naman lumabas ako ng kwarto para lang kumuha ng tubig, biglang pumasok si Bukaykay. As in, pumasok siya bigla at nakita ko yung sala basang-basa na. Nireview ko yung CCTV, hindi na pala siya mapakali kanina pa. Kaya pala pagbukas ko ng pinto at kukuha lang sana ako ng tubig, bigla na siyang pumasok at umiiri na. Kaya dali-dali kami gumawa kung saan siya pupwesto dahil medyo naiilang siya. Pinahawak ko na muna si Mika sa kasambahay namin dahil nga tutulungan ko na si Burikok. Talagang dito ko napansin na etong si Mika alam niya na importante yung ginagawa namin ni Burikok at hindi siya talaga nagkukulit. Kasi hindi yan nagpapakarga kay Karen, sa akin lang kay Burikok o kay mama niya gusto. First time makikita ni Mika kung paano magpaanak ng dogs. Pagsilip ni Burikok nakalabas na pala yung paa, yung pala suhi. Kaya pala kanina pa siya umiire pero nahihirapan siya, yung pala nagbabara na. Para lang din tao kapag nanganak sila, hindi namin siya pinilit nito at nagpahinga lang siya ng konti. Nililibang na lang niya si Mika at talagang nakikisama din. Hindi talaga siya nagkulit at tinitignan niya din kung paano magpaanak si Burikok. Eto na yung paano bigay niya pero hindi niya talaga kayang i-push. Unang puppy pa lang yung ilalabas niya pero pagod na si Bukaykay. Tinatanong ko lang nito si Burikok kung isusugod na ba namin sa vet. Bigla namang gustong lumapit ni Mika at talagang pinagmamasdan niya lang si Bukaykay. Sabi ko kay Burikok, hayaan na muna namin dahil baka mamaya naiilang siya kaya hindi niya maipush yung anak niya palabas. Habang ako kinakabahan na pagtingin ko kay Mika, eto ang ginagawa niya kay Burikok. Ibinibigay niya kay Burikok yung biscuit para nga daw may lakas mamaya magpaanak si Burikok kay Bukaykay. 9 months old pa lang siya pero parang alam niya na yung mga nangyayari dito. Sa mga oras na yan, kabado na talaga ako pero tignan niyo naman ang ginagawa ng dalawa. Nakuha pa niyang gayahin ko ano yung ginagawa ni Burikok. Talagang kalmado lang yung dalawa at ako naman ang hindi. Hindi ko talaga kayang kumalmal ito lalo na pag nakikita ko na hirapan si Bukaykay sa pagle-labor. Eto yung time na hinihila-hila niya na yung sapin dahil nga medyo humihilab na yung tiyan niya. Kaya hinawakan ko na siya nito para kumalma siya kahit papano. Medyo hindi niya pa alam yung gagawin niya dahil first time niya lang magiging nanay. Nagpahinga ulit siya kaya nag-aalala na kami. Dahil habang pinapatagal nga baka lumiit na yung chance na ma-revive yung puppy. Nanghingi kami ng konting sinulid pero ganito kadami yung binigay. Dalawa kami nag-aasikaso ni Burikok dito dahil gusto ko din matutunan kung paano gawin yung mga ganitong bagay. Sas, ang lakas pa ng loob ko niyang magpaanak. Tapos maya-maya biglang umirit, tinawag ko agad si Burikok. Sas, magpresenta-presenta, hindi naman pala kaya. Maya-maya nakita namin na meron ng lumabas na paa, yung pala suhi, kaya pala nahihirapan siyang ilabas. Tinutulungan na nga ni Burikok at hindi na siya gumamit ng gloves dahil nga medyo madulas. Habang sinusubukan namin tulungan si Bukaykay, eto naman si Mika nakatingin lang. Sinisilip niya talaga kung ano yung nangyayari sa puppies. 9 months old pa lang itong batang to pero parang alam niya na yung nangyayari. Alam niyang importante yung ginagawa ng tatay niya at talagang nire-revive namin yung puppy dahil matagal na na-stuck dun kay Bukaykay. Medyo natagalan talaga sa paglabas. Kinakabahan na kami nito dahil maputla yung puppy. Hindi talaga tinitigilan ni Burikok hanggat hindi bumabalik yung kulay. Pati si Bukaykay nag-aalala na at nung narinig namin yung boses ng puppy na pangiti si Mika. Nung narinig ni Mika yung boses ng puppy, tuwan-tuwa talaga siya. Pinakita namin sa kanya na okay na yung anak ni Bukaykay. Mas tuwan-tuwa pa siya sa amin nung nakita yung buhay at gumagalaw yung puppy. Hanggang sa sunod-sunod na nga lumabas yung mga anak niya. Sa mga sumunod na lumabas, hindi na siya masyado nahirapan at kaya niya na. Nagulat na lang kami na ilabas niya na lang. Marunong na agad si Bukaykay at hindi na kami nahirapan ng sunod-sunod. Maya-maya napansin ko tong si Mika na nakatayo lang talaga at tinitignan lahat ng pangyayari sa panganganak ni Bukaykay. Hindi siya nagkulit, hindi siya nagutom, as in buong panganganak ni Bukaykay andyan siya nakatingin. Hindi din siya nagpakarga sa akin, as in nakatingin lang talaga siya. Panglimang puppy niya na to at akala namin yan na yung last. Nagulat kami dahil may lumabas ulit na pang-anim. Akala ulit namin eto na yung huli dahil nagpahinga siya. Sas, nagbiroan pa kami ni Burikok, sabi namin wag naman yung gawing 8. Nung sunod-sunod na nakita ni Mika na lahat gumagalaw at buhay, tuwan-tuwa na naman siya. Natutuwa siya kapag naririnig niya yung boses. Alam niya kasi kapag natapos na, ibibigay lahat sa kanya yung mga puppies. Yun talaga yung inaabangan niya na mahawakan lahat. Kaya naman i-ready niyo na kung anong pwede nating ipangalan sa mga anak ni Bukoykoy at ni Bukaykay. 8 puppies, 5 babae at
at 3 lalaki. Eto yung pampitong lumabas. Naabutan pa to ni Mika pero maya-maya inantok na siya. Sinusubukan talaga niyang hindi antokin para nga mahawakan niya talaga yung mga puppies. Wala kaming lagayan kaya naman inilagay muna namin dito sa may karton. Kailangan na nila mainitan kasi medyo malamig dito sa kwarto. Paghawak kasi ni Burikok sa kanila medyo nilalamig na sila. Hindi naman namin pwede i-off yung aircon dahil hihingali naman lalo si Bukaykay. Sa loob ng 3 oras ganyan lang si Mika nakatayo. Habang sila Kiray, Kimpoy, Chanel nandito sa labas nag-aabang at naglalaro. Nakaraos na nga si Bukaykay pero ayaw niya kumain ng wala nitong steamy meat. Kaya talagang laking tulong to lalo na kapag medyo mahina sila kumain. Meron na din tong kasamang sabaw na kailangan ni Bukaykay. Pinakain na namin siya agad dahil kailangan niya na magpainom ng gatas. Grabe, hindi namin akalain na papaano nagkasya yung ganito kadaming puppies sa kanya. 8 lahat yan, 5 babae at 3 lalaki. Hindi na nga naabutan ni Mika yung pang-8 puppy kaya naman tinabi namin sa kanya. Malinis na yan lahat at inaantay na lang namin si Mika na magising. Kasi yan talaga yung inaantay niya. Maya-maya nakita namin yung isang puppy na papalapit ng papalapit sa kanya para lang yakapin siya. Grabe, ang dami nila. Ano kaya ipapangalan natin sa kanila?